we've been talking about losing in winning in losing. Tayo ba'y nagwawagi? Pagkita ng pag-give up, o pagtatanggal ng maraming mga bagay-bagay na dati natin mga inaasahan sa ating kaligtasan. When we give up or stop clinging to those things, alam po na sa ating po mga mahal sa buhay, lalo na sa ating mga magulang, mga lolo, lola, andyan yung hindi pa nila may-give up, Hindi pa nila may-give up yung dati. Parang takot silang i-give up. Pag tinanungan, bakit? Hindi rin nila masagot kung bakit. Ang karaniwang sagot na lang, dyan na tayo namulat, dyan na rin tayo mamamatay. Siguro magandang sabihin natin, paano ko lola kung namulat kayo may muta? Mamamatay na rin ba kayo? Namulat kayo may muta. Parang hindi mga tuwira na yung mga kasagutan. Pero karaniwan, yan po sinasagot sa atin. Nagis na natin yan, mga ninuno natin, ganyan na sila. Bakit pa tayo aalis yan? So, some people, they can stop clinging to the old ways, clinging to the old religion, thinking na yung kanilang dati, ang magdadala sa kanila ng kaligtasan. So, or for sentimental na lang yun. So, sa atin naman, when we lose those things and stop clinging to those, doon naman natin magiging ang mga pinangako ng Panginoon na walang katulad, walang kapares. So, passing word, Ang kanyang halaga walang kapantay. At isa na nga rin ay yung knowledge of Christ. In exchange for the excellency, those things that I counted as gain, I counted them now as what? Loss. In fact, I consider them as rubbish or dung for the excellency, or because of the excellency of the knowledge of Christ Jesus, our Lord. So, ang mga unbelievers, as I mentioned, yung mga Greek pagans noong araw, they brag about it, na yung kanilang gnosis, yung kanilang knowledge. There are some secrets revealed to them na unknown to the ordinary people, and they are very, very proud about it. And you know what? During the first century Christianity, meron pong grupo ng mga tao who are identified as Gnostics. And from the word Gnosis. At this group of people, talagang malaki naging panganib na idinulot sa mga mananampalataya ng unang siglo ng Sangka-Kristyanuhan. Kaya nga sa aklat ng Colossus, sa Book of Colossians, yan pa rin ang tema ni Apostle Paul. At kahit si John the Beloved, in writing the book of 1 John, whosoever will not say that Jesus is born at hindi nagkatawang tao, hindi mo kinikilala nagkatawang tao, or come in the flesh. Kasi ang mga Gnostics naniniwala na si Kristo hindi talaga nagkatawang tao. And ang masyadong deceiving dito, itong Gnostics, gusto rin i-embrace ang Christianity. What? Ang gusto rin gawin ng mga Gnostics, i-mix ang Gnostics truth with the truth of Christianity. At napakapanganib yan, mga kapatid. You know what? Pag i-embrace po natin ang Gnosticism, ang mga magiging resulta niyan ay unparalleled or unrestrained immorality. You know why? Dahil mga Gnostics believe that the spirit or the spiritual is separate from the physical. Ang evil lamang daw, according to the Gnostics, is the physical. Yan lang ang evil. At tuwing may ginagawang evil ang katawan, ang spiritual, walang nangyayari dyan. It is insulated from any evil dahil ginawa lang ng material part yun. Yung spiritual, walang nangyayari dyan. So kahit gumawa ng kasalanan, physical mo lang ang gumagawa nun. Yung spirito mo, walang kinahanglan doon. Alam niyo po naging resulta? Kaya nga mga sinasabi ni Pope, shall we continue in sin that grace may abound? Kaya maraming naging maraming naging mga bunga, mga false philosophy.
Like, mga offshoots yan, kagaya ng antinomianism. Yun yung ina-atake ni Paul sa Romans na shall we continue in sin? Dahil sabi ng mga antinomians, kung biyaya ng Diyos, masigit na lang nasasagana, tuwing tayo nagkakasala, mas higit pang nananaga ng biyaya ng Diyos, di gumawa na lang tayo ng gumawa ng kasalanan para lalo pang sumagana ng biyaya ng Diyos. Ano? So yan, mga naging offshoots na lang yan, mga naging ibang mga bukal na laman yan, ha? Teaching sa mga Gnostics. And you know what? The other danger that it poses in the doctrines of the Bible is lumalabas na yung kamatayan ng Panginoon sa krus, yung kanyang sacrifice, yung kanyang suffering, hindi totoo. Imaginary lamang yun. Because according to the Gnostics, yung katawang nakikita, yung katawan ng Panginoon, hindi talaga tunay na katawan niya. Imaginary lamang yan. Ang tunay na Kristo ay Espiritu. Kaya nakikita natin na physical Christ is not true. Kaya nga tema ni John ay, he who will not believe that Jesus Christ is come in the flesh is what? Is an Antichrist. Antichrist yan. Hindi talaga nagsasayos yan. Kaya ang mga panganib dyan, mga kapatid. Pero when he used the word Gnostics here in the book of Philippians chapter 3, actually sinasabi niya, the knowledge of Christ, kanyang ipinagpalit. Sabi niya, I suffered the loss. Hinayaan kong mawala lahat sa akin ng mga pinagmamalaki ng ibang tao. Dati ko rin pinagmamalaki. Hinayaan ko na mawala lahat sa akin dahil sa excellency, surpassing worth, value of the knowledge or the gnosis. Ang tinutukoy dito ni Paul na gnosis is, it is not just the historical knowledge of Christ, kundi yung personal knowledge and experiential, experimental, personal, and real knowledge of Christ. You know Christ not only historically, o hindi lamang dahil napakinggan mo lamang, narinig mo lamang ang tungkol sa Kanya, kundi mismong nakausap mo, nakaharap mo, naranasan mo, nakasama mo. Kasama mo sa buhay mo, naging karanasan mo siya. In short, you know Him in a very personal way. Yun ang ibig sabihin dito ni Apostle Paul. And I do believe, mga kapatid, na tayo po ng mga tunay na naligtas, nararamdaman natin ang Panginoon sa ating buhay. Nararamdaman natin ang Kanyang pagkapanginoon. Karaman, our following, our Lord is not that perfect, but our attitude or feeling of subjection to our Christ was there. At hindi ho nawawala yan. I know that our love is not a perfect love for the Lord, but still the love is there. Hindi ho mawawala yung pag-ibig na yan. At nararamdaman din natin na ang Panginoon minamahal tayo. Isang proof, mga kapatid, na minamahal tayo ng Panginoon is by giving us what? Divine chastening. Diba? Alam nyo, hindi lang dapat na-highlight dyan sa chastening, kasi nagkasala ako, kaya ako na-chasten. Alam nyo po, totoo yun. Pero ang isa pong dapat na ma-highlight dyan, yung love. Because of love, that is why the Lord chastens. Diba lalo natin nagpo-proof na anak mo ng Panginoon? Mas nakakatakot ka, yung gawa ng mali, tapos walang chastening. Ako natatakot dun eh. Alam niyo po, pagka marami na akong series of sins na nakukumit at parang walang nangyayari, kinakabahan na ako na, ano kaya ako talaga? Ligtas ba talaga ako? Nakakatakot yun. Pero kapag willfully, ako yung nagkakasala, pero nangyayari, ay salamat. At least na-prove ko na kumaharap ng Panginoon. Diba? Nararamdaman mo na, His love will not let you go. The love of Christ will not let you go. Hindi ka niya pababayaan na magpatuloy na mapapariwara. Because His love for you will not allow it. In the same way that we parents will not allow our children to continue in their in their sinful way. Hindi natin mapapayagan. Kung kailangan mag-intervene tayo, diba? Mag-intervene tayo. Kung kailangan gamitan ng drastic move, o gamitan ng kamay na bakal, hindi dahil sa gusto natin silang pahirap, hindi. Gusto talaga natin ma-recover because our love dictates that hindi yung mapayagan ng ating pag-ibigay sa Kanya. So, alam ko po na tayo mga mananampalataya, we feel that. Unlike when we were unsaved, nung tayo hindi pa mga ligtas, alam lang natin na may Kristo. Ako, bata pa lang ako, walang ko na may
kay Kristo. Alam mo bakit? Maliit pa ako. Paborito mo manood ng sinapulo. Alam mo yung sinapulo? Oo, nire-reenact yung ano. Kakatakot nga mga itsura ng mga sundalong Romano eh. May mga maskara pa yan eh. Ako, Oriones, yan, mga ganyan, parang mga Oriones. Meron pa silang yung towel na, sabi nila, towel ni Veronica. May tatlong mukha. Nung pinahira na ang pawis ng Panginoon, pagtanggal nila ng tuwalya niya, pamunas, nandun yung tatlong images, the faces ng ating Panginoon. The towel of Veronica. Malito ako, exposed na ako sa ganyan. So, readily, at such a very young age of 7 or 8, may idea na ako about Christ. At mahilig po akong magpalipat-lipat sa mga poste ng simbahan. Bakit? Nakikita ko, unang istasyon. Ilipat naman sa manibakong poste. Ikalawang istasyon. Kaganda ng painting eh. Di ba? Meron na akong historical knowledge of Christ. But, I have no personal knowledge of Him. I have no experience of the Lord yet at that time. Hindi ko pa siya nararanasan. Hindi ko pa siya Panginoon noong mga panahon na yun. Pero na tayo maligtas, bilang narinig natin siya sa nasa buhay natin. Paulit-ulit natin na actually, yung pong intertwined relationship ng Panginoon sa kanyang mga anak at ng mga Kristiyano sa Panginoon. Favorite biblical truth ko yan. We are in Christ and Christ is in us. Of the 75 times mentioned in the Bible, majority of that, galing kay Apostle Paul. We are in Christ and Christ is in us. Galatians 2:20, who loved me and gave Himself for me. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead, even so we also should walk in newness of life. Sabi niya, sino mang nabautismuhan kay Kristo ay binihis si Kristo. So malimit po yan ay pinangangalandakan ng Apostol Pablo na tayo po'y na kay Kristo at si Kristo po ay nasa sa atin. Isang mahalagang katotohanan. So, to add warmth to the theological concept of knowing Christ, paano po dinescribe the Apostle Paul, ang pagkakakilala sa Panginoong Jesus? Knowing Christ Jesus, my Lord. But for the excellency of what? For the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Meron bang pinapaalala sa inyo yan? What do these three things remind us? Hindi ba ito nagre-remind ng three offices of the Lord Jesus Christ? Do you remember the three offices of the Lord Jesus Christ? His office as what? First, His office as prophet, and then His office as priest, and His office as king. Kailan po ginampanan ng Panginoon yung kanyang pagka-propeta? Nung siya pinangaral sa sanlibutan at ipinakilala ang Diyos sa atin. And that is the connotation for the word Christ. The word Christ, aside from it means Messiah, it also means our messenger. Christ, the messenger of God, or the prophet of God. Siya ang nagpakilala. Kaya nga isa sa titulo ng Panginoon is the Word or the Logos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang dami-daming pwede maging title ng Panginoon, Alpha, Omega, Rose of Sharon, the Lily of the Valley, Alpha and Omega, Bright and Morning Star. Ang dami. Jehovah Jireh, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Nisi, the Lord our banner, the Lord of hosts. Pero bakit isa sa mga naging titulo niya is the Word? Kasi nga, when you reveal concept, when you reveal things, mga konsepto mo, you will be using what? You will be using words. Gamit ka ng mga pananalita. When you will reveal or communicate something, you will need a medium. So, use of word or language is a medium of
communication. Kaya isa sa mga naging titulo ng Panginoon is Lord, dahil siya ang nag-reveal sa atin ng Ama. Sabi niya, no one has seen the Father at any time. The Son, siya nakakita sa Ama. Kaya siya ang nagpakilala sa atin. Sa Ama. Otherwise, we will have no way of knowing God. Wala tayong magparaan na makikilala ang Diyos. Dahil hindi naman nakikita ang Diyos eh. Ang Ama, hindi nakikita ang Espiritu, hindi nakikita. So, the Lord is the express image of the invisible God. So, yung pagka-priest ng Panginoon, kailan din po nagampanan yan? Actually, ginampanan yan, yung kalahati niyan, when He died on the cross of Calvary. Diba? Sabi ng book of Hebrews, if He is a priest, then He must also have someone to offer. Ang priest dapat na in-offer. So, anong in-offer ng Panginoon? The Lord offered the perfect sacrifice, which is His body. Sabi ng Bible, for the offerings and sacrifice of bulls and goats, thou hast no what? Thou hast no pleasure. Then the Lord, then God, thou hast prepared a body for me. Behold, it is written in the volume of the book, it is written of me, thou hast prepared a body. And then in 10:14 of Hebrews, it says, for by one offering, referring to His body, He hath forever perfected them that are sanctified. The word sanctified there means set apart or elect. So how did the Lord perfect the elect? Yan ang sense ng Hebrews 10:14 eh. How did the Lord perfect? Paano niya pinabanal ang mga ibinukod sa kaligtasan? Dahil meron mga ibinukod ng Diyos sa kaligtasan. We cannot deny that. 2 Thessalonians 2:13. God had from the beginning chosen you to salvation. And how did God deal with the sins of these people, of this elect? Sabi ng Hebrews 10:14, for by one offering, He hath forever perfected them that are set apart, or them that are elect. Same thing is stated in Romans chapter 8, verse 33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? The obvious answer, hindi actually a question na nagtatanong o nag-inquire. It is a question that emphasizes that, and the obvious answer is none. There is no more sin that can be charged to the elect. And the reason is, it is Christ that died. And the death of the Lord became the payment for the sins of the elect. And was God satisfied? Was the Father satisfied with the payment? Sabi ng Bible, it is God that justified. Ang Diyos Ama nagdeklara na acquitted na tayo sa ating mga kasalanan. Why? Lahat ng ating kasalanan ay hinayaan na ng Panginoon. Kaya paano nangyari yan, mga kapatid? The Lord performed it as the one-half part of His duty as a priest. When He offered His body on the cross of Calvary. By one offering, He hath forever perfected them that are sanctified. Ngayon, yung kanyang pagka-priest up to now, inagampanan pa rin niya ang another half. So, the Lord performed the first half when He gave the oblation. Kasi dalawa ang rule ng high priest. To give the oblation and then to make the intercession. So, hindi uubra yung oblation or yung sacrifice without intercession. Hindi uubra mag-intercede ang Panginoon without a proper basis. And the proper basis for intercession is a proper sacrifice or proper oblation. So, sabi ng Bible, if Christ be not risen, kung hindi siya nabuhay sa kamatayan, hindi siya na-resurrect, then your sins are still in you and your faith is what? Your faith is vain. Kahit namatay siya, pero hindi siya bumangon, nananatili pa rin ang inyong kasalanan at nanampalataya kayo ng walang kabuluhan. Bakit? Kung kalahati lang ang gagampanan ng Panginoon, hindi ho makukumpleto ang kaligtasan. Kaya nga po dinedeklara ng Hebrews 7:25, therefore, He is now able to save them to the uttermost. Why? Seeing He ever liveth to make what? To make intercession for us. Bakit magagawa na ng Panginoon na mag-intercede? Because He ever liveth. Nabuhay siya. Seeing He ever liveth. And why did He live? Bakit kailangan ng kanyang uling pagkabuhay? To fulfill the second part of His duty as a priest.
to make intercession. Otherwise, the oblation will not have any meaning at all. Ang oblation wala nang saysay, walang value kung hindi rin mag-intercede ang Panginoon. So, hindi uubra ang intercession ng walang oblation, hindi rin uubra ang oblation ng sacrifice ng walang intercession. Kaya nga ang gospel, kompleto yan. The death, burial, and do not omit the resurrection of the Lord Jesus Christ. Because the resurrection will fulfill this. So, anong ginagawa ng Panginoon ngayon? He is fulfilling His office as a priest right now. He is now seated on the right hand of God making intercession for us. Hindi ba nakatapos yan? So, it means the Lord is our what? He is our Savior. And how did He become the Savior? He is our great high priest. So kung ating dakilang saserdote para sa Panginoon, nagbigay ng ating kaligtasan. And then His title as Lord, corresponds to His office as a King. He is the Lord of the entire creation. When He comes back, doon niya gagampanan niya kanyang office as King. He will come as what? King of Kings and Lord of Lords. So, ganun ho ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Hindi lang yung, alam ko yan, narinig ko yan. Anak siya ni Cristo, anak siya ng Panginoong Diyos, pero naging instrumento si Maria, si Jose, pinanganak sa Lorsaban. Yun lang ba alam natin? Hindi mo ba siya nakikilala as your Lord, as your King, and as your Jesus? As your Christ, as sabi ko, for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus, my Lord. Lahat ng naliligtas, mga kapatid, have the deep knowledge of the Lord Jesus Christ as their Lord Christ, as their Jesus Christ and Lord. So, hindi ho mawawala yung tatlong bagay na yan. Okay? So, sinasabi naman ni Apostle Paul, yung mga dati niya, he counted them as dung. Skubalon, sa Greek, and it means waste, manure, or even excrement. Meaning, Paul expresses in the strongest possible language his utter disdain for all. Talagang pinapakita niya ang kanyang pagkadismaya at ang kanyang pagkamuhi sa mga dati niyang pinakahawakan. Sabi niya, these things are bad. They are worthless. Kaya pwede natin sabihin na yung Isaiah 64 verse 6, all our righteousness are as filthy rags. Sang-ayon si Pablo dyan. Hindi pa siya isibisi lang noon. Palagay ko, kung sinilang na siya ng taligtas sa siyang panahon na yan, yan din ang sasabihin niya. Lahat ng mga pinanggalingan ko at mga pinangawakan ko, filthy rags sa harapan ng Panginoon. So the expression in Him expresses the familiar pulling truth that believers are in Christ and Christ is in the believers. So there is then the intimate life of love bond. Christians have that intimate life and love bond with the Lord Jesus Christ. So let's go to the next thing, Yung po mga laws, ngayon ni Apostle Paul, ipinagpalit niya dun sa gain. So one of the things that he now considers as gain is the excellency of the knowledge of Christ. We go now to the next one, which is righteousness. Did it sink already, mga kapatid, ito po ba na-absorb na natin ang katotohanan na absuerto na tayong lahat sa ating kasalanan? Na-absorb na ba ninyo yan ang katotohanan na clean na tayo? We are already clean. Malinis na tayo. We are free from guilt. Pati yung mga magagawa mo pa. Kung mabubuhay pa ng next 50 years, you are now 20 years old. If God allows you to live for another 50, meaning at the age of 70, haabot ang buhay mo. Pati yung mga magagawa mo pang kasalanan for the next 50 years, lahat yung malinis. Burado ng lahat yun. Isa yan sa mga ibinigay sa atin by grace and Diyos. Kaya sabi ni Paul, walang kwenta lahat ito, wala. Hindi ko may pagpapalit sa mga nangyari ngayon sa akin. Nagkaroon ako ng intimate na knowledge, very personal na pagkakilala sa Panginoon Jesus. Hindi ko lang siya narinig, wala pakinggan.
Nabalitaan. Nakilala ko siya. Panginoon ko na siya ngayon. Magkaibigan na kami. Master ko na rin siya ngayon. Panginoon ko na siya. At bukod sa roon, isa pa sa naging pagpapala ko, yung righteousness of God nasa akin na. Alam niyo po, ibig sabihin niyan, mga kapatid. Ang nangyari niyan actually is what? Trading of places. Yun pong sinless life ng Panginoon. Yun ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Nung tayo po'y nanampalataya. At nung ang Panginoon ay nabayubay at namatay sa krus ng Kalbaryo, binabayaran niya ang lahat ng ating kasalanan as if lahat ng ginawa mong personal sins parang siya ang nagkasala, siya ang gumawa. At pinagbabayaran niya yung isa-isa. Kung siya po'y hinusgahan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po ba na yung paglipat ng kasalanan natin sa Kanya, hindi yan symbolic? Hindi po yan symbolic transfer, hindi po yan figurative transfer. Literal po yun. Na nung hinusgahan siya ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, kaya nga napapahiyaw ang Panginoon sa galit o sa lungkot, napapahiyaw siya sa nangyayari na at one moment in his existence, tinalikuran siya. Yun ang hindi niya matanggap. At isa pang bagay na hindi niya matanggap ay siya na banal na Diyos ay malalagyan ng kasalanan. Nasalin sa kanya ang ating kasalanan. Gawin mo, isa kang napakabanal na Diyos na up to the last minute of his time on the cross, wala pa rin siya nagagawang kasalanan, pero ang mga kasalanan ng elect ay ilipat sa kanya na isalin. Anong binabayaran nyo? Para bang siya yung gumawa ng bawat isang kasalanan nyo? Pinagbabayaran niya isa-isa ang lahat ng mga nagawa nating kasalanan at mga magagawa pa. Samantalang ang ipinilit niya sa atin, manampalataya lamang tayo sa Kanya, yung Kanyang malinis na pamumuhay, wala magkaisip siya, hanggang sa ibigay niya Kanyang buhay sa krus, yun naman ang ibinibigay sa atin. Manampalataya ka lamang sa Kanya bilang yung Panginoon natin. Then kung ibig sabihin dito na, righteousness. The righteousness of Christ, which is by faith. Yan ang ibinibigay sa atin. At yan po, nasa core issue ng gospel, mga kapatid. Okay? Where can we find that? Alam niyo po sa buhay ni Apostle Paul in his adult life, ang kanyang buhay, kung siya po'y magkaisip, pinabuhay niya po sa isang walang saysay na pamumuhay in what? In trying to accumulate righteousness na acquired through self-effort, through human achievement. Ang sabi sa atin ng Mateo 23:4, unbearable. Sign natin yan, Matthew 23 verse 4. Mahirap yung klase ng katwiran na yan na sinubukan kong gawin, sabi niya Apostle Paul. Napakahirap. At ang Panginoon Jesus ang nagtestify niya na napakahirap. Bakit? Human effort yan. Matthew 23:4, for they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. Ganyan, Ano ba? Acts 13:39. Yan ba mga self-effort ng tao? Yung pinagagagawa niyan, yung magagawa ba talaga yan para mahugasan ang kasalanan ng tao? Acts 13:39. And by Him, by Christ, all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses. By fulfilling the law of Moses, the law of Moses, the traditions of the fathers, kapatid, lahat yan, sabi ng Acts 13:39, you will never be justified. Pero paano tayo ma-justify from all things, from all sin? By Christ. And by Him, paano tayo ma-justify? All that believe. By Christ, all that believe are justified from all sins
And in contrast, by fulfilling the law of Moses, sabi ng Acts 30:39, no flesh shall be justified. By Christ only, all that believe are justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. Sa maraming tao, anong direksyon na tinatahak nila? Good works, di ba? Works. Fulfilling the law. Self-righteousness, Galatians 2:16. Ano sabi ng Galatians 2:16? By the deeds of the law shall no flesh be justified. Sabi natin, Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Kung iliwanagin natin yan, malinaw yan. By the deeds of the law shall no flesh be justified. Pero napakaraming tao ang magbaga ngayon ang kanilang paniniwala. Just obey the law. The Seventh-day Adventists, the Roman Catholics, yan, ang kanilang paniniwala, fulfill the law, obey the law. You know? Nakakalungkot yan, napakarami ang ganyan ng paniniwala. Just obey human rules, human ways. No? So, si Apostle Paul, wala rin pong pinagkaiba sa mga taong dinidescribe niya sa Romans 10:3 na who tried to establish their own righteousness. He tried to fulfill the law, the Jewish law, the law of Judaism. Nakala niya yun na magbibigay ng buhay. But when he was confronted with the real law, paano siya nag-react sa law ng Panginoon? The law killed me. Akala niya, by fulfilling the law, he will have life. But when he was confronted with the real law of God, sabi niya, lalo pala ko, dididiin ang law ng Panginoon. Yung palang epekto nun. The more that you understand the true law of the Lord, the more that you will sense your failure, the more you will feel your sinfulness and your offenses. Higit mong makikilala na ikaw ay makasalanan. Kaya sabi ni Paul, the law killed me. Kaya nga mayroong verses sa Corinthians na the power of sin is the law. Meron ganyang verse, di ba? The power of death is sin. Bakit may kamatayan? Because of sin. At paano naman nagkakapower ang sin? Because of law. 1 Corinthians 15. Bistigahan natin yan. Ano? Paano man doon? 1 Corinthians 15, verse 656. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Yan. Bakit may namamatay? Dahil sa kasalanan. Pero bakit maraming natitibo dahil sa kasalanan? Dahil sa law. Because the more you realize the law, the more you realize that you are a violator, you are sinful, you are sinner, you are offended before God. Kaya meron tayong hindi na-awit na ako, naintindihan yung na-awit natin ngayon. Yes, He included me from eternity, no room to boast have I. The law said, die. The law said, die. Diba? Yes, He included me from eternity, no room to boast have I. The law said, die. Yan lang makikita mo sa law. The more that you will be encountered by the law, lalong pinapamukha sa'yo ng law na patay kang bata ka. You are guilty on all counts. And even if you are able to fulfill the 9, if you are guilty of one, you become guilty of all. James 2:10. He that will try to fulfill the whole law and yet offend in one shall be guilty of all. Lalo ka palang idinidiin. Higit na natututunan mo ang law, lalo kang nadidiin na ikay makasalanan at dapat kang mamatay. Pero makilala mo niya ang Panginoon at pagpakilala ang Panginoon sa kanya, hindi nakilala na yung palang kanyang pinanghawakan. Kamatayan pala yun. Ano? At nang makilala niya ang Panginoon Jesus,
siya lamang pala makakapagdulot, makakapagbigay ng buhay. Kasi ang law, hindi naman binigay ang law para tuparin mo, para maligtas ka eh. Diba? Anong saysay ng law? Sabi ng Book of Galatians, the law is our school master. And school master, it is not the teacher. The school master is what? Siya yung tagahatid sa school. Siya yung tagahatid sa teacher. Maaaring kasama sa bahay, yung amo, yung anak, nakapasok sa trabaho, at yung kasama sa bahay, o ikaw na bahala sa anak ko, dalhin mo siya sa school. So, yun ang tagadala sa school, yun yung school master. And according to the Bible, the law is the school master. Dadalhin ka niya sa tunay. Yung law, hindi rin tagapagturo. Tagahatid lamang sa tunay na tagapagturo. Ganon. Ang nangyayari mga kapatid, ang law, ihatid ka niya sa tunay na tagapagligtas, and the real Savior is the Lord Jesus Christ. Yan ang ipapakita ng batas. The more na matututunan mo ang kautusan ng Panginoon, masasabi mo na, kailangan ko ng tagapagligtas. Hindi pwede na ako maging tagapagligtas ng sarili ko dahil wala akong natutupad sa mga batas ng Panginoon. Hindi ko kaya ito maging. Imposible. Kaya kailangan ko ng pagliligtas sa amin. Pag yan ang nare-realize mo mga kapatid, nakukuha mo ang tunay na diwa at tunay na dahilan kung bakit binigay ang kautosan ng Panginoon. Pero kung sinisikap mo na, ano pa sinasabi? Alam niyo po, hindi niyo magugustuhan ang alaman ng Ten Commandments. Hindi niyo magugustuhan. Dahil the more na ma-realize mo ang content ng mga commandments ng Panginoon, lalo mo lang ma-realize ang failure. Pero yung mga tao na punong-puno ng kayabangan, o ano pa? Pagkain mong rich young ruler, di ba? Lord, I have fulfilled all that from my youth. What lack I yet? Hindi ka siya. Ano ba kulang? Yung isang pananalita ng hindi pa nakakakulang sa Panginoon. Ano bang kulang ko? Para bang, nagkalaban na lang yan, ano bang kulang? Sisiw lang yan. Pero sa tunay naman ng palataya, mga kapatid, sabi niya sa ama ko, woe is me, for I am undone. So Paul gladly exchanged the burden of legalistic self-righteousness for the righteousness which is in Christ. So yung kanyang mga katwiran na sabi ng Panginoon napakabigat. It is a crushing burden. Grievous to be borne. Hindi matupad-tupad kahit mga magulang natin. Nung nagkaroon po ng conference sa Acts 15, sabi ng ang hatol ng mga disipulo, ng mga alagad, bakit natin ipapataw sa mga Hentiles ang mga kutusan ng ating mga magulang, ni ang ating mga magulang, they had a hard time. Hindi nga nila magampanan ang mga kutusan na yan. Ngayon, ililipat pa natin sa mga Gentile. Sabi ni James, the brother of the Lord, huwag na natin silang gambalain ang mga tradisyon ng mga magulang natin. Maliban na lamang sa ating pagsabihan abstain from strangled food, abstain from fornication, and abstain from idol worship. Kaya kung ano mga prescription ng ating mga magulang, mga tradisyon, huwag na natin silang gambalain tungkol sa bagay na yun. Okay? Kasabi ng Panginoon, burdensome. Walang makakatupad, mahirap. Pero lahat ng yan, mga kapatid, ay pinagpalit ng Apostle Paul. Alang-alang sa katwiran na nakakamtan sa pananampalataya sa Panginoon. So faith is the confident, continuous confession of total dependence on Christ. Trust in Christ Jesus. Yan ang ibig sabihin ng faith. Continuous confession of total dependence. Patuloy mong paghahayag ng iyong dependence sa Panginoon para maligtas. Okay? So what do we mean by righteousness? It means acceptance. You are accepted in the presence of God. 2 Corinthians 5:21, paano po tayo naging accepted? Yun na nga. Our sins were imputed to Christ, and the righteousness of Christ is imputed on us.
2 Corinthians 5:21, for he hath made him to be sin for us. God made Christ to be sin for us, who knew no sin, that we might be made what? The righteousness of God in him. So ano nga Panginoon po yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo? Siya po ay nagbabayad sa bawat isang kasalanan na personally tayong gumawa, na para bang personally siya ang gumawa ng mga kasalanan yun. Kaya niya pinagpapayaran. At nung tayo po yung mananampalataya, ang nangyayari naman po, yung po pamumuhay ng Panginoon na matuwid, wala nang siya isilang hanggang sa siya namatay. Eh para bang tayo naman po ang namuhay ng ganung uri ng pamumuhay. Parang tayo ang namuhay ng kagaya ng pamumuhay ng Panginoon. Ang sabi ni Isaiah 53, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And what did the Father do? The Lord has laid on him. The Lord, the Father has laid on him the iniquity of us all. Ilagay sa kanya ng Ama ang lahat ng kasalanan. Kaya nung nanampalataya tayo, eh parang ipinamuhay natin yung pamumuhay ng Panginoon na walang kasalanan. Wala siyang bahid ng kasalanan na nagawa. Parang ikaw na rin ang namumuhay ng ganung uri ng pamumuhay ng manampalataya sa Panginoon. That's exchange of place. Trading of places. Samantalang yung mga kasalanan mo ginawa personally, pinagbabayaran naman ng Panginoon na para bang siya mismo gumawa ng kasalanan yun personally, kaya niya pinagbabayaran. Christ hath made him to be sin for us who knew no sin. 1 Peter 2:24 says, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, should what? Should live unto righteousness, by whose stripes we are healed. Kaya nung binabanggit ni Brother Ray, no? Hindi ko nalibili sa putika. Wala akong katumbas niya. Walang federal bank o walang central bank na pwedeng may tumbas sa halaga ng ginawa ng Panginoon sa atin. Kahit pa sa iyo, kaya bahala ng buong mundo, hindi kayang pawiin niya ng kasalanan na gawa natin. Hindi mabubura niyan kahit magkaroon ka ng pabrika ng sabon. Ipaligo mo na, dunukin mo na, inumin mo na, kainin mo na lahat ng sabon. Pati Clorox, hindi niya kayang paputiin ang ibulhi sa kasalanan. Hindi niya kayang burahin ang ating conscience of sin. Hindi niya kayang matanggal ang ating guilt of sin. Only the blood of Christ paid for all those sins. And His sinless life, parang ipinabuhay naman natin ang palataya sa atin. That's the righteousness. We gain the knowledge of Christ, the personal knowledge of Christ, and the righteousness of Christ, His sinless life. Eh, yan po ang nakamtan natin, yan ang nalipat sa atin. Para bang santong-santo ka sa mundo ito, hindi nagkamali. Dahil yung malinis na pamumuhay ng Panginoon, yan ang i-charge sa atin, yan ang binihis natin, yan ang binigay sa atin ng mananampalataya sa Panginoon. Kaya, sabi ng Bible, there's therefore no condemnation. Ano kasalanan, ikaw condemn mo sa mga tao. Namuhay naman ito na malinis. Si Brother Ray, namuhay na malinis siya. Walang inisip na mali, kahit isa. Hindi nagalit na makasalanang galit, di minsan man. Bakit? Hindi naman siya tinitingnan na kami. Ang Panginoon na tinitingnan sa kanya. Ganun po, lahat ng nangyari sa atin, yan ang naging kaso natin. Dapat naman natin abusuhin. Ang Bible, the goodness of God should lead us to repentance. Natin abusuhin yan. Pinalawa sa atin ng Panginoon, magpapatuloy ko pa tayo sa kasalanan. Nakakahiya, di ba? Masyadong nakakahiya yung nangyari. Siya na walang kasalanan, siya naging makasalanan dahil sa atin. At yung hindi naman natin pinamuhay na malinis, yun naging yun nalipat sa atin. Magkakaroon pa ba ng gana na dagdagan pa yung kasalanan na yan? Kagadahan ka pa ba na dagdagan pa yan? Hindi ka ba nahiya? Diba? Hindi ka ba nahiya niya? Sabi ni Paul, shall we continue and see the grace and love God for you? Paano ba tayo makakapagpatuloy sa ganyan na mamatay ka na doon sa mga dati? Kapatuloy ka ba? Magklase ka na yan. Pag-iisip yan. Kailangan na yan. No? Hindi na tamang mission.
Okay? Ay, dito kayo, ay di mo iwas natin. Nakalimutan ko. Bigyan ng charger. Brother Gillian, pag-close natin ko yan. Amen. Ako, ang isa,